alauna ng madaling araw. Okay, so ano niya, so, makuha tayo ng kahit police report man lang kasi Monday tutulak siya pa Puerto Rico, kakausapin niya ang WBO. So at least kahit police report, tas kumapas daw yung CCTV sa hotel, willing daw siya magdala kahit 500k para may pagkakuan. Sabi ni Sir Sean. So lalo na pagdating ko. So ngayon kahit magbi-BI pa lang kami, sana kung makuha na, kung possible na makuha, tapos forward ko agad kay Sir Sean. Kasi yung hinaan niya, pupunta daw siya Puerto Rico. Monday sa kanila. So ano ba sa kanila ngayon? Baka Sunday pa lang yata sa kanila ngayon. Good. Welcome sa ating channel, PSYT Sando. Ang naging interesado ko doon sa pampadulas na 500k eh. Di ba? Tapos police report. Ngayon pare, oo. Naging interesado kasi parang ang laking halaga. Kalahating milyon. Pampadulas lang, paano pa yung ibang hiningi ni Silver Boys kay SG? Pampadulas lang yun, paano pa iba? Yung ibang expenses. Yung para kay Joy, para kay Rashid, para sa police, para sa lahat. Expenses, transportation, lahat, etc. Pagkain. Gano'ng kalaki yung nilabas ni SG? Baka, ito yung sinasabi dati ni Sherwin na kumita pa sila. Hindi si Sherwin na yung magkapatid. Na kumita pa sa pagkakaso kay Joy. So una sa mga balitang boxing na matapos makabawi si Mil Fajardo sa ilalim ng RCT Hong Kong ay naglabas ng kautusan ng IBF para sa isang final world title eliminator. Ito ay sa pagitan nila ni Argentinian challenger na si Tobias Reyes. Kung sakaling makalusot ang Pinoy heavy puncher ay siya ang haharap sa reigning IBF flyweight world champion na si Masamichi Yabuki ng Japan. Sa ibang balita ay napaisip ang maraming boxing fans kung posibleng mangyari ang Inoue vs Bam Rodriguez ngayong taon, lalo na't parehong itinampok sa front cover ng The Ring magazine. Pero kayo, anong tingin nyo? May duda ang karamihan dahil tila imposibleng umakyat ng dalawang weight divisions ang alaga ni Eddie Hearn. Sa huling balita ay inilantad ni Kuyang Joseph at Sendong ang isang kontrobersyal na audio na umano'y naglalaman ng plano ng kabilang kampo na maaaring gamitin laban kay Casimero. Sa naturang recording, maririnig ang pahayag na di umano'y may inilatag na alok na kalahating milyong halaga. Sa ngayon ay nananatili itong mga alegasyon at hinihintay ang panig ng mga taong nadadawat. Yung CCTV sa hotel, willing daw siya magdala kahit 500k para may pagkakuan. Sabi ni Sir Sean. So Lalalim na to ha. Bro Manny, sana nanonood ka. Lalalim na yung kwento. Ito yung kwentong paano nawala ang sinturon ni Tata. Saan ka makakita na ikaw ang main event, may proxy? Diba ang target nila si Casimero? Ang target nila yung belt. At ang main player dito yung grupong tinayo nila. Unang naging target nila, si Tata. Pangalawang naging target nila ay ang kapatid na si Jason. Okay? Pangatlong naging target nila ngayon, ako. Nandyan na lang ang kwento ngayon. Ano ang ginawa ni Silver Boys before? Way back 5 years ago. Para sa WBO belt. Para makakuha ng police report. Gamit ang biktima at pinag-aawayan nila. At dito sila nagkamali. Nagkamali sila rito. Tinatawag na 18 years old. It's either below or above. Diyan. Ito ang highlight. Akala nyo si Sherwin lahat ang nagkaso-kaso? Nagsulat? Tagatahol lang siya. Tagatahol. Pero ang totoong naglagay ng kwento at may demand sa kwento, pakinggan nyo. Kaninang alauna ng madaling araw. Okay, so makuha tayo ng kahit police report man lang kasi Monday daw tutulak siya pa Puerto Rico, kakausapin niya ang WBO. So at least kahit police report, tapos kung mapa-speed up daw yung CCTV sa hotel, willing daw siya magpadala kahit 500k para may padulas dun sa kwan. Sabi ni Sir Sean. So
Lalo na pagdating ko. So ngayon, kahit mag-BBI pa lang kami, sana kung makuha na, kung possible na makuha, tapos forward ko agad kay Sir Sean. Kasi yung hinaan niya, pupunta daw siya Puerto Rico. Monday sa kanila. So ano ba sa kanila ngayon? Baka Sunday pa lang yata sa kanila ngayon. Okay. Bawal masunog ang intel, ang whistleblower. So dito pumasok yung Sendong. Sabina. Sabina na galing kay Sherwin. Okay? Sila rin nagsasalsala sa kwento. Okay. Budget, di ba? Grabe. So, kailangan nila ng police report, bro. 18 and under or over 18. At kailangan lang gumawa ng act of lascivious business para matrouble si Tata, matanggal ang sinturon. Akala nyo si Sherwin gumagalaw. Siyempre, meron pang Rashid, di ba? Malaking player si Rashid. Siya ang nakakuha ng babae. Niloloko nila si Sean? Ay, hindi ko alam. Bahala sila. Malaking player tong tao na to sa biktima, si Rashid. Siya ang nakatuklas kung sino gagamitin natin babae. Pero sabit pa rin ang ginawa nila. Sabit. Sige, i-replay ko ulit. Gusto mo? Para maliwanag. O, replay natin ulit. Habang umakit ka. Kaninang alauna ng madaling araw. Okay, so pinaba niya, makuha tayo ng kahit police report man lang kasi Monday tutulak siya pa Puerto Rico, kakausapin niya ang WBO. So at least kahit police report, tapos kung mapasok daw yung CCTV sa hotel, willing daw siya magpadala kahit 500k para may pagkakawan. O sabi ni Sir Sean. So lalo na pagdating ko. So ngayon, kahit mag-BBI pa lang kami, sana kung makuha na, kung possible na makuha, tapos forward ko agad kay Sir Sean. Kasi yung hinaan niya, pupunta daw siya Puerto Rico. Monday sa kanila. So ano ba sa kanila ngayon? Baka Sunday pa lang yata sa kanila ngayon. Good. Welcome sa ating channel, PSYT Sendo. Ang naging interesado ko doon sa pampadulas na 500k eh. Di ba? Tapos police report. Ngayon, pare, oo. Naging interesado kasi, parang ang laking halaga. Kalahating milyon. Pampadulas lang, paano pa yung ibang hiningi ni Silver Boys kay SG? Pampadulas lang yun, paano pa iba? Yung ibang expenses. Yung para kay Joy, para kay Rashid, para sa police, para sa lahat. Expenses, transportation, lahat, etc. Pagkain. Gano'ng kalaking nilabas ni SG? Baka, ito yung sinasabi dati ni Sherwin na kumita pa sila. Hindi si Sherwin na yung magkapatid. Na kumita pa sa pagkakaso kay Joy. Okay, balik tayo sa 18 and under at 18 plus. Kasi tutuldok dito yung police report eh. Ano masabi mo nun? Di ba ang gulo nun? Hindi. Pinalalabas lang below 18 para mas lalong tumibay yung kaso eh. Tama. Kasi minor de edad, minor. Pero yung 18, pwede rin naman kasuhan ng 18 niya kahit nga Tama. 40 years old. Basta hinipuan mo ako plus sa business. Pero mas inano nila para below 18 para mas tumibay yung kaso, para mas lalong lumaki yung kung matutuloy yung kaso, mas malaki yung sintensya in Tagalog. Mas malaki yung sintensya. Pero hindi dun eh. Kaya ako nag-interesado doon sa 500k. Ngayon, napagdudugtong ko, totoo nga na yung dating panahon na nagalit si Sherwin sa magkapatid na yan, dahil nga kay Hannity, na kumita pa yung mga yan nung nagkaso pa. At yung sinasabi ni Joy na wala nga siyang napala, siguro pinangakuan ng mga to, hindi binigay yung pera. Ang punto ko rito ay sinasabi nilang pabait si Sir Sean, pero ang totoo, winalang yan nila sa pera yung Amerikano. Parang gano'n siguro. Bigay na yung breakdown. Papakita ko mukha ko, labas yung breakdown nyo dun. Sa lahat ng expenses, lahat ng perang transfer sa inyo, kung saan napunta. Kung kaya nyo ilabas yung breakdown nyo. Sendong, na-intriga ako sa Sabina. Nagaling sa kapila. Hindi.
Itong ano ko dyan, pare. Oh, sige. Kung winalang nga nila si San Gibbon sa pera, silang walang utang na loob. Tama naman dyan. Saan na punta yun? Padulas lang 500K. Parang overpriced na yun eh. Sa Pilipinas, 3,000 bibigay sa'yo yung CCTV. Tsaka hindi basa-basa kay CCTV footage, hindi makukuha yun, hindi mo makukuha yun. Unless merong court order. Again, Sendong, na mas nauna ka sa akin. Pagpasok ko, pinapanood mo na itong mga to, at alam mo, itong under and over 18 na kaso. Alam mo lahat, bro. Wala pa ako, alam mo yan. Pero yung 500K, hindi ko nalaman yan. Ang nalaman ko nga lang, si Sherwin na sinisiwalat ni Sherwin yan nung nagalit na si Sherwin sa, yun nga, yung pera daw. Kumita pa yan. Pero hindi sinasabi ni Sherwin kung ano. Siguro si Sherwin may idea lang kung magkano yung perang nilabas ni San Gibbons para doon sa kaso na yan. Kasi nga, di ba sinabi rin ni Joy na wala namang daw binigay sa kanya yung sila, Mark Lon tayo, tsaka si David na pera. Grabe yung mga papel na tinanggap ko, sabi ko. Ngayon, dahil dyan sa voice record na yan, naniniwala ako sa sinabi ni Sherwin, tsaka ni Joy. Ang punto ko doon, nagawa nilang, kung totoo man yan ito tinatahi ko lang yung kwento. Hindi ako gumagawa ng kwento, yan ay galing sa mga bibig nyo. Rolando Niepes, galing kay Sherwin, galing kay Joy. Ngayon, yung recorder, saan ba galing yan? Di ba galing kay Silver Boys? Gano'ng kalaki yung kalahating milyon sa Pilipinas para lang, di ba? 3,000 bibigay siya yung hotel na chinekinan eh. Baka wala pang 2-star hotel yun. Kung nagawa nilang loko, ito ako, 100% na yan. Hindi ganun ang labanan dito sa Pilipinas sa kasong 500,000. Lagayan lang, pampadulas, 500K. Sinong gago maniniwala? Ang galing yung boses ni Silver Boy siya, ni Mark Lon Tayaw. Anong gagawa tayo ng kwento yung kwento na yan, tinatahi ko lang base sa mga expose ng mga nakaraan at ngayon ni Joseph. Itahi mo yun. Nag-match, di Diba ba? pare? Match na match. Ibig sabihin, pare, ang punto ko rito kasi, lagi nagpapasalamat yung tao na yun kay San Gibbons. Malaking utang na loob ko, yung nanganak. Ba't nagawang lokohin? Kasi, doon pa sa 500,000 na yun, kalokohan na yun. Imposibleng ganyan ang gastusan dito sa Pilipinas. Katarantaduhan yan. Mga, ang nakatawa dyan, parang live yata yan, o ewan ko saan galing yan, audio na yan. Hindi ko alam kung saan galing yan. Di ba? Hindi ko alam. Kahit saan pagaling yan, hindi ko na, pagtatahiin mo, yun ang istorya. Saan lang nanggaling yung istorya na yan, lahat yan. Ako, tinatahi ko lang ngayon. Paano naging kwento ko, kwento nyo yan. Nabibig nyo nang galing, tinatahi ko lang, pinagdugtong ko lang.